Hallelujah, 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 Hallelujah. Panginoong nagliligtas, sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Mula nung tayo nagsimula nitong panahon ng Adbyento, ay lagi natin naririnig ang salitang pag-aantay. Sapagkat yun ang diwa at ibig sabihin mismo ng Adbyento, darating ang Panginoon, kaya tayo nag-aantay at naghahanda. Kaya't ang panawagan ng Adbyento ay mag-antay. Sa mundo natin ngayon, ito'y isang tukso. Ayaw na nating mag-antay. Nagmamadali tayo. Gusto natin ay ura-urada at agad-agad. Ngunit mga kapatid, hindi lang ito tungkol sa ating pag-aantay. Maganda ring paalala, hindi lang tayo ang nag-aantay. Tayo din ay inaantay. Hindi lang tayo ang naghahanda. Mayroon ding pinaghahandaan tayo. At yun ay walang iba kung hindi ang Diyos. Ang Diyos ay nag-aantay sa atin. Ang Diyos, pinaghahandaan din tayo. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin ang paanyaya ni Jesus Nazareno, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan." Nag-aantay ang Diyos sa atin na lumapit sa Kanya. Minsan nakala natin tayo lang ang nag-aantay sa Diyos. Sa katunayan,
mas naunang nag-aantay ang Diyos sa atin. Kaya't magandang tanong ngayong araw na ito, ano bang inaantay ng Diyos sa akin? Tanungin natin ang ating sarili, meron ba tayong pilit na isinasantabi, pilit na kinakalimutan o iniiwasan na sa totoo lang sa puso natin, inaantay ito ng Diyos mula sa atin. Inaantay ka ba ng Diyos humingi ng tawad? Magpatawad sa iyong kapwa? Inaantay ka bang makipagkasundo? Inaantay ka bang bitawan yung kasalanan na iyan na sumisira sa iyo at sa ugnayan sa buhay mo? Inaantay ka bang magmalasakit dahil tumigas na ang puso mo? Mga kapatid, lahat tayo may inaantay ang Diyos sa atin. Baka nga siguro, kaya tayo parang lupaypay at pagod sa buhay dahil hindi pa natin tinutugunan ang paanyaya ng Diyos sa atin. Lalo na ngayong panahon na marami tayong pinaghahandaan. Iba sa atin, wala pa, malayo pa ang Pasko, parang pagod na dahil sa dami ng alalahanin, sa dami ng ginagawa. Napakaganda ng sinabi ni Jesus sa Nazareno ngayon, lumapit kayo, makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa iyong kaluluwa. Binibigyan tayo ng pagkakataon magpahinga. Dugtungan yung hininga natin. Baka sa pagod natin, napapabuntong hininga na lang tayo. Kinakapos na tayo ng hininga. Hindi ng ilong o baga, kung hindi ang hininga ng kaluluwa, ng kalooban. Parang ang kabalintunaan ang sinasabi ng Panginoon, gusto nyo ng pahinga, lumapit kayo sa akin at pasanin ninyo ang inyong krus. Siguro sabihin nyo, kala ko ba pahinga, ba't magbubuhat ng krus? Ngunit yung krus na iyan, katulad ng krus na pasan-pasan ni Jesus sa Nazareno, ang siyang sa totoo lang nagbigay sa kanya ng tunay na lakas at kapayapaan. Sapagkat ang krus na yan ay krus ng pag-ibig, krus ng awa, krus ng pagtitiwala. Siguro nga'y mahirap, pero sa ngalan ng pag-ibig at pagtitiwala, ito'y nagiging magaan. Ito ang nagiging daan sa kapayapaan. Di po ba pag nagmamahal tayo, hindi mo iniindi yung bigat o hirap? Baka kaya ka nabibigatan dahil walang pagmamahal. Baka kaya tayo nabibigatan kulang sa pagtitiwala. Pero kung meron daw pong pagmamahal at pagtitiwala, ang krus hindi nagiging pabigat. Bagkus ang krus nagiging bukal ng lakas, biyaya at pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, hindi lang tayo ang nag-aantay. Ang Diyos nag-aantay din sa atin. At wala siyang ibang hangad kung hindi ang bigyan tayo ng tunay na pahinga, tunay na lakas, tunay na hininga, ang hininga ng buhay ng Diyos. Sa mga napapagod na rito, sa mga nalulumbay at nalilito na dito, isa ang panyaya sa ating lahat ni Jesus Nazareno. Lumapit kayo sa akin,
pasanin ninyo ang inyong krus at bibigyan ko kayo ng pahinga at lakas.